po ba? At hayaan po ninyo sa umaga ito, basahin po natin ang mensahe po na makikita natin sa John chapter 15. Amen? John chapter 15. Paano ba ito? Amen. So, basahin po natin ang ating teksto na makikita natin sa John chapter 15, 1 to 5. Pwede ba tayo po tumayo saglit? At basahin po natin ang ating verse. Okay? Okay, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. I am the true vine, and the Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I am in you. Okay. Okay, so verse 3. Verse 4, abide in me, and I am in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine. Neither can you, unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I am in him, he it is that bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. So tayo po ay manalangin sa oras po nito. At imbitahan natin ang banal na Espiritu sa oras po nito. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, maraming salamat po sa oras po nito for giving us, Lord God, a privilege, Lord God, an opportunity, Panginoon Diyos, na kami po ay nakakapakinig ng salita mo. And I believe, Lord God, ang salita mo, Panginoon Diyos, ang siyang kakausap po sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Gamitin niyo po ako, Panginoon Diyos, bilang iyong instrumento para ma-convey ang message na nais mo sa buhay ng bawat isa. Dahil, Lord God, naniniwala kami, Panginoon, that this message will transform our hearts, Panginoon Diyos. At kami po ay tatawagin mo, Panginoon, at patuloy na magkakaroon ng transformation upang maging kagamit-gamit sa iyong kingdom, Panginoon. Maraming salamat po. May you prepare our hearts, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah. So, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon, next po. Amen. So, ang ating title po ay The True Vine. So, sabihin nyo nga, The True Vine. Amen. So, The True Vine. So, True Vine. No? Naalala ko po nung ako po ay isang trainee at so, first time ko na makapunta sa Yokohama. Ang unang dating ko sa Yokohama noon ay by car. No, sinama po ako ng aming pastor at kasamang Pastor Tony at balik ako ng Baraki. At isa po na naging way po namin is mag-densya papunta ng Yokohama. At isa po sa kinatatakutan ko bilang trainee, hindi pa ganong kagalingan sa Japanese hanggang ngayon naman, no? Pagdating sa Tokyo, gulong-gulo ako kasi ang daming mga platform na kailangan sakyan. Hindi ko alam kung may mga kulay. So, hindi pa ako ganong kagaling magbasa ng Japanese. Hanggang ngayon naman. Seryoso ba kayo? Okay lang ba kayo dyan? Amen? So, isa sa kinatatakutan ko, yung cellphone ko, mawalan ng battery. Amen? Pag nawalan kasi ako ng battery sa kalagitnaan ng Tokyo, paano ko makakauwi? Paano ko makakapunta ng Yokohama? Paano ko makakabalik ng Ibaraki? And isa sa mga bagay na na kinatatakutan ko, pag nawalan ng battery, syempre wala kang pang Google, wala kang pang internet, at wala kang chance. So sabihin natin magtatanong-tanong ka pa para makauwi ka lang. So nakakatakot. And same thing bilang tayo mga Kristiyano, parang tayo po ay isang cellphone na merong battery. At ang dapat na kinatatakutan natin ay mawalan tayo ng battery. No? Mawawalan tayo ng lakas, mawawalan tayo ng purpose, mawawalan tayo ng contact. Dahil ang nagbibigay sa atin ng energy ay ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? At siya yung nagiging source of energy natin. Siya yung nagiging source ng ating buhay. Nagiging kakumpletuhan ng ating buhay. And just like a phone is useless tayo. Without power, our lives lose purpose. Nawawalan tayo ng purpose, nawawalan tayo ng lakas because we are disconnected from Jesus. Amen po ba? Tanungin mo yung katabi mo, malakas ka pa ba? Amen? Kaya ang ganda ng ginagamit natin bilang Kristiyano, ginagamit natin yung salitang nanghihina ako. Amen.
Kasi kaya tayo nanghina, nawawalan tayo ng source of energy. Nawawalan tayo ng source ng lakas. Which is kay Jesus lang natin yun matatagpuan. Amen po ba? And in John chapter 15, amen, it is a powerful image na binigay sa atin ng Panginoon Diyos that He is vine and we are the branches. Amen? So since we are the branches, ang gusto ng Diyos, maging fruitful tayo. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, gusto ng Diyos maging fruitful ka. Amen? Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng growth. Gusto ng Diyos na tayo po ay nakakonect sa Kanya because siya ang magbibigay sa atin ng fruitfulness at yung growth sa ating buhay. Amen po ba? Siya po ang magbibigay sa atin ng lakas. Siya yung magbibigay sa atin ng kasapatan sa ating buhay. Amen po ba? So dito po, no, in John chapter 15, imagine niyo po, yung mga disciple, kasama nila, for 2 years o 3 years ng kanilang ministry, at sila ay kasama ng Panginoong Hesus. So dahil siya yung rabbi nila, sa kanya sila umaasa, sa kanya sila nangihingi. Kumbaga, sila ay estudyante na merong isang guro na sila po ay tinuturuan ng Panginoong Hesus. And eventually, sinasabi ng Panginoon, mawawala ako dito. Hindi nyo na ako makakasama. Hello po. Andyan pa ba kayo? No, parang isang ministry na nawalan biglaan ng pastor, ay sinong tatayo? Anong gagawin natin? Hello po. Nandyan pa ba kayo? So ganito po yung image nito at ang sabi, hindi siya nagbigay ng sabihin nating method, pero ang sinabi ng Panginoon Diyos, dineclare niya that I am the branch and I am the vine and you are the branches. Amen. And He wants you to abide in Him. Sabihin nyo ka sa katabi mo, abide in Him. Amen. Ang gusto ng Diyos, kumapit ka sa Kanya. And dito po, ito po yung hindi nakita ng mga Israelites. No, yung the perfect source of life, the growth and fruitfulness. Amen po ba? Kasi marami po sa atin, we are longing for resources, pero nakakalimutan natin yung source na nagbibigay sa atin ng resources. Amen? Naakala na nilolong natin na magkaroon tayo ng maraming salapi, ng fame, sa ating buhay, pero nakakalimutan natin yung pinanggagalingan ng blessing. Amen po ba? Andyan pa ba kayo? Tingnan mo yung katabi mo kung okay pa ba siya. Amen? Amen? So Jesus is clear, we cannot bear fruit on our own. Hindi natin kaya mag-isa. Andyan pa ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo kaya mag-isa. Amen? Just as a branch withers without the vine. So matutuyo ka kapag hindi ka nakakapit sa Diyos. And our spiritual lives will dry up when we are disconnected to Him. Amen po ba? So kaya ang nais ng Diyos, mag-abide tayo sa Kanya, kumapit tayo sa Kanya dahil siya ay ang magbibigay sa atin ng lakas, ng blessing, ng fruitfulness, ng growth. Amen po ba? Gusto ba natin maging pagpapala sa iba? Amen? Gusto natin bang pagpalain ng Panginoon Diyos upang maging pagpapala? Tayo po ay mag-grow sa ating buhay. Kung gusto po natin yon, let's abide in Jesus. Amen po ba? So, unang-una po na ating pinag-uusapan, no? Next po. So, sabi dito, sa verse 1 and 2, sabi, I am the true vine. Amen. And my Father is the vine dresser. Hallelujah. So, unang-una po, pag-usapan po natin, I am the true vine. Yes. Unang-una pala, notice na sinabi ng Panginoon Diyos, I am the true vine. Amen? Kasi hindi lahat ng vine, pwede nating kapitan. Amen po ba? Pag sinabing may true vine, merong fake. Hello po. Amen po ba? Because all of our lives, no, mga kapatid, nakakapit tayo sa maling vine. Nakakala natin, ito yung magiging source ng energy natin, pero tayo po ay nakakonect sa maling source. Hallelujah. Amen? So, hindi tayo mag-grow kung tayo ay nakakling on sa ating pastor, kung tayo po ay nakakapit sa ating mga katabi, sa ating mga kaibigan, sa ating asawa. Kapag tayo nakakapit sa kanila, mahina ang pundasyon natin. Paano kung nawala si pastor? Halimbawa, pag nawala si kaibigan, amen, ano nang gagawin mo?
Andyan pa ba kayo? Hallelujah. Hindi ko po kayo pinapagalitan, kaya wag naman kayo malungkot dyan. Okay, okay lang ba kayo? So, hindi tayo mag-grow kapag tayo dito nakakapit. Amen? Kapag tayo nakakapit sa maling gawain, sa maling bagay. No, hindi ko po sinasabing wag kayong umasa sa ating pastor, pero ang tao ay nagkakamali. Amen? Even ako nagkakamali, bawat isa ay nagkakamali, kahit pa obispo yan, pwedeng magkamali. Pero nakadepende sa kung saan tayo nakakapit, kung tayo magpapatuloy kapag nawala sila. Hello po. Kaya nga sinasabi ng Panginoon Diyos, I am the true vine. Hello po. We think, no, sa ating buhay, akala natin na tama yung ginagawa natin. Amen? So, akala natin na, okay lang ako kahit online lang. Hello po. May online naman eh. Hello po. Andyan pa ba kayo? Akala natin na, okay lang na nagde-devotion naman ako, pastor, kahit hindi ako maten ngayon. Next time na lang. Andyan pa ba kayo? Kamusta yung katabi nyo? Amen? Amen? Akala natin yung ginagawa natin tama. Akala natin ginagawa natin okay lang. Pero mga kapatid, lagi natin tandaan, your thoughts is greater. No? Our thoughts, no, hindi makakahigit sa thought ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Mas alam ng Diyos ang pangangailangan mo at kaya nga ang nais ng Panginoon Diyos, magkaroon ka ng fellowship sa iyong katabi. Amen po ba? Kaya nga nagkakaroon na, Lord, kapatid, umattend ka ng church kasi malaki yung ginagawa sa akin ng Panginoon dito. Kung malaki ang ginagawa sa akin, ganun din sa'yo. Amen po ba? Kaya po napakahalaga na tayo po ay kumapit sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Kaya po, yung bagay na iniisip natin na makapagbibigay sa atin ng growth, makikita lang natin sa Panginoong Hesus, hindi sa ating sarili. Andyan pa ba kayo? Hallelujah. And notice mga kapatid, no, na ang isang sanga, pag umalis sa puno, hindi agad nagda-dry. Amen po ba? Pag naputol yung sanga, hindi agad nagda-dry yan. It takes time. Kaya akala natin, pag hindi ka umattend ngayon, okay lang ako, isang Sunday lang naman. Amen po ba? Okay pa ako, Lord, isang Sunday pa lang naman eh. Pero eventually, kapag consistent ka sa ginagawa mo, makikita mo yung buhay mo, nanghihina ka na. Mabilis ka na ma-discourage. Mabilis ka na manghina. At ikaw mabilis malungkot kapag may konting problema. Ano ka ba? Huwag ka nga magulo. Inis na inis ka agad sa kaibigan mo. Amen? Ang bilis uminit ng ulo mo. Pero kapag nakakapit ka sa Diyos, kahit na sino yan na pwedeng sirain yung emosyon mo, hindi masisira kasi nakakapit ka sa Kanya. Amen po ba? Amen? So your life, no, mga kapatid, na dapat mahalaga na sa ating buhay, hindi lang tayo nakakling on sa ating alam. Kundi yung prayer life natin buhay, amen, na tayo po ay nagpapatuloy sa pagbabasa ng Biblia, amen, and we are worshiping sa ating Panginoon Diyos. But if we are doing this just for duties, pero walang buhay, walang kapit sa Diyos, baliwala din po ito. Amen. Kaya nga po, napakahalaga na tayo po ay nakakapit sa Diyos. Are we doing this for the Lord or are we doing this just to satisfy ourselves? Amen? So, tayo po, na nire-remind ng Panginoon Diyos that we should stay connected to Jesus daily. Sabihin mo sa katabi mo, daily. Amen? Hindi lang every Sunday, hindi lang every Tuesday o prayer meeting. Amen? Na mga gawain natin. But we should stay connected sa ating Panginoon Diyos sa araw-araw nating buhay. Amen po ba? Amen? So para hindi po tayo manghina. Imagine this mga kapatid, kapag pag-uusapan natin ng True Vine, halimbawa ikaw po ay inaanod ng rumaragas ang, ano ba tawag dito? Ilog. No? Habang rumaragas yung ilog, meron kang isang sanga na kailangan mong kapitan kasi pag di ka kumapit, mahuhulog ka. Amen po ba? So, ganun po yung magandang mentality natin na wala kang ibang pagkukunan ng lakas o walang ibang tutulong sa'yo kundi ang Panginoong Hesus. Na ito lang yung magiging source of life mo. Amen po ba? Kasi siya yung magbibigay sa iyo ng satisfaction. Kapag bumitaw ka sa Kanya, pwede kang mahulog. Hello po.
Kung ganito po ang ating isipan, talagang Diyos lang ang ating sasandalan. Amen po ba? And, kung babasahin po natin verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Now notice, sabi, every branch in me that does not bear fruit. Meaning, hindi lahat ng nasa Diyos, no? Notice every branch in me. Amen? Hindi lahat ng nakakapit sa Diyos, akala mo nakakapit talaga. Amen? So meaning, mga kapatid, hindi lahat ng umaattend sa church, nakakapit talaga sa Diyos. Check mo yung katabi mo. Parang maanghang ata magsalita si pastor, Amen? No? Ibig sabihin na hindi lahat, no, na umaattend sa Diyos, sa church, nakikita natin yung Christianity sa kanilang buhay. Sometimes nagiging routine po sa atin, no? Na nagiging routine ang ating pag-attend at hindi nagkakaroon ng transformation. Amen po ba? Because ang Christianity, ang nagbibigay po sa atin ng hindi lang po identity, that we are transforming every day in our lives. Amen po ba? Nandyan pa ba kayo? Amen. So, makikita po natin na you may be present, but you are not truly connected sa ating Diyos. Amen po ba? So, tayo po ng mga kapatid, makikita po natin, no, na ang isang Kristiyano na natunay na nakakapit sa Kanya, merong nagbabago sa kanyang buhay. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Amen? Kung matagal na yan, dumadalo, no? At nakikita natin yung pagbabago, mahalaga pong na-check natin ng ating sarili. Amen po ba? So we must stay connected sa ating Panginoon Diyos at hindi lang po tayo everyday na umaattend lang tayo ng every Sunday, no? But meron transformation na nangyayari. Amen po ba? Kasi po, mga kapatid, madali grapevine na mga vine po na ito, kapag ka nabubulok po ang isang sanga, ang ginagawa po, tinataas. Amen? Tinataas po yung mga bungang nasisira o nabubulok na. O sabihin nating namamatay na. No? Next po natin. Ayun, gumagana na. Sabi ano nangyari? Okay? Picture po ako nakahanda dyan, pero asan na? Ayan.
So, nawala. Amen. Pero, dito po, no, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Ngayon, mga kapatid, no, kung pag-uusapan po natin yung i-cut off, yung ibig sabihin ng takes away na to, is sa Hebrew or sa Greek word is airo. No, pag sinabing airo, lifts up or it takes away. Amen? So, sa madaling salita, pwedeng cut off, pwedeng takes away, pwedeng to lift up. Bakit po tinataas yung bulok na branches? Kasi po baka hindi naaarawan. Amen? So, tinataas yan para maarawan, para magbunga ulit. Andyan pa ba kayo? Amen? Kung pwede ko, kung ang intention ko, masaktan lang kayo, pwede ko sabihin, kapag hindi ka na namumunga, aalisin ka ng Diyos. Amen? Andyan pa ba kayo? Pero ang sinasabi dito ng Panginoon Diyos, He lifts up. Tinataas o away, tinataas ito para maarawan at magbunga. So, ibig sabihin, God isn't immediately cutting off this unfruitful believer. Amen? Hindi agad-agad. Yun yung patience ng Panginoon. Kapag hindi ka namumunga, alisin ka ng Diyos. Hindi po. Kapag hindi ka namumunga, itinataas ka niya at paaarawan ka niya. Kapag pinaarawan ka, masakit. Tama. Amen? Masakit sa balat. Pero kailangan mo kasi mag-grow ka dito. Andiyan pa ba kayo? Amen. So, hindi lahat na, ayan po, no, itinataas po, no? Ayan, ito po yung mga nabubulok. Amen? So, itinataas po yan para maarawan, para mamunga ulit, no? Na kung babasahin po natin po, no, sabi dito, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. So, itinataas niya po ito, no, para sa ating, para tayo po ay magkaroon pa rin ng growth. Hallelujah. Amen. That is how loving God is. Kapag hindi ka namumunga, itinataas ka niya. At nire-remind ka niya na kumapit pa rin sa Kanya. Amen? Andyan pa ba kayo? So God wants us to be fruitful. No? Kaya tinutulungan niya tayo na mag-bear fruit. Amen? Pero kung pag-uusapan natin na kapag tayo po ay disconnected sa Diyos, automatic talagang manghihina tayo, masisira talaga yung ating buhay. Amen po ba? So kaya nga may mga Kristiyano na hindi naka-attend ng isang Sunday, parang feeling nila, I feel dry, sinasabi nila. Amen po ba? No, nakaka-feel sila ng dryness. Hindi yun dahil parang wala kang ginagawa, pero yung spiritual dryness po na yun ay nararanasan po ng isang Kristiyano na disconnected sa Kanya. Kaya nga kahit ano pang makamtan mong magandang bagay sa iyong buhay, pero kung wala kang Diyos sa iyong buhay, hindi mo mararanasan yung satisfaction na nagagaling sa Kanya. Amen po ba? So, kasi yung tunay na satisfaction, yung nakakapit ka sa Kanya, meron ka man o wala, ikaw ay nakakapit sa Kanya, you are satisfied. Amen po ba? That's why God is telling us na kumapit tayo sa true vine. Amen po ba? It takes away. So every branch naman, so that does bear fruit, sa lahat ng mga namumunga. Amen sa lahat ng mga namumunga. Amen. So lahat ng namumunga, He prunes. Amen po ba? Lord, ba't naman gano'n? Namumunga na nga ako, pinuprune mo pa ako. Amen. Ano ba yung pruning? No, tinatanggalin yung mga hindi magagandang leaves, no? Kasi baka makasira pa sa iyo. That it bear more fruit. Amen. So kung ikaw ay namumunga, tinatanggalan ka pa niya ng mga bagay na hindi namumunga sa buhay mo. Amen po ba? That's why sometimes may inaalis sa atin ng Panginoon Diyos na masakit sa atin pero makakabuti para sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya mas maganda po sa ating buhay kapag may tinaalis ang Panginoon Diyos, ang ating mentality, ay Lord, meron kang dakilang plano sa akin. Gusto mo pa akong mamunga. Amen? Gusto mo pa akong mas lumago. Gusto mo pa akong mas marami pang maabot. Gusto mo pa akong magkaroon ng growth. Gusto mo pa akong magkaroon ng fruitful na buhay at mapagpahalang buhay upang maging pagpapala sa ibang tao. Amen po ba? Yes, pruning is hurt. No, mga kapatid, pero kailangan mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo yan. Amen? Kaya sometimes kailangan ng Lord na tayo po ay masaktan para matuto. Amen? Huwag niyo nang isipin yung ex nyo. Ibang usapan yan.
Amen. Yes, pruning it hurts, no? But it's proof that you are truly connected. Kapag may inaalis sa'yo ang Panginoon Diyos, you are connected sa true vine. Amen po ba? Hallelujah. So sabi, ng Matthew 11:28, no? So sabi, kasi pagka hindi tayo connected sa Diyos, if anyone does not abide in me, kapag hindi ka naka-abide, he is thrown away like a branch and withers. Amen. So magkaiba yung kanina. Yung kaninang verse po natin, no? Sabi, every branch in me, lahat ng nakakapit sa kanya pero hindi namumunga, tinataas niya. Amen? Pero kapag hindi ka connected sa Diyos, amen? Pag hindi ka connected sa kanya, hindi ka naka-abide, sabi, he is thrown away like a branch and withers, no? And branches are gathered, thrown into the fire and burn. Amen? Sino gusto masunog? Say amen. Ayaw nyo? Amen? Sabi, thrown into the fire and burn, para sunugin kapag hindi ka nakakapit. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Nakakapit ba yan sa Diyos? Baka itapon yan sa apoy. Amen? Baka gawin kang panggatong. Amen? Amen. And hindi natin gusto yan. That's why God is telling us na kumapit tayo sa Kanya. Amen? Amen po ba? Amen. At tayo po ay mag-rely. Kung tayo po ay napapagod, no, akala natin no, sa pag-attend natin sa church, pag-pray natin, parang walang nangyayari mga kapatid. Sometimes, no, mga kapatid, na tayo po ay umaattend sa church pero nakakaramdam tayo ng pagod, nakakaramdam pa rin tayo ng problema. Huwag po kayong mag-alala. Kasi ang encouragement sa atin ng Panginoon, come to me, all who labor or heavy laden, and I will give you rest. Amen. Pwede bang mag-inhale tayo? Exhale. Yung hinga pa lang natin ang nagbibigay ng rest sa atin. Doon pa lang magbibigay sa atin na, Lord, binibigyan niyo po ako ng hininga. Magkakaiba lang kami ng amoy, pero Lord, binibigyan niyo po sa amin yung hininga na kailangan namin para mabuhay. Amen po ba? Amen? So kaya po, doon pa lang, makikita natin yung rest sa Panginoon Diyos kasi hindi niya tayo pinababayaan. Tayo lang yung laging worry na, Lord, ano bang gagawin ko sa buhay ko? Amen? Lord, ano bang nangyayari sa akin? Pero sa Diyos lang natin makikita yung rest. Amen po ba? Kaya nga dapat tayo nakakapit sa true vine. Amen po ba? So the trial you face may be God's way of pruning distractions, sins, and self-reliance. Amen? Kasi hindi po yan ang makakatulong sa atin. Amen po ba? Ang makakatulong sa atin yung pag-abide natin sa Diyos. Amen? Instead of resisting, trust God. And pruning is preparation for great fruitfulness sa ating buhay. Amen po ba? Gusto po ba natin mamunga? Amen? Gusto ba natin na pagpalain tayo ng Diyos? Gusto ba natin na tayo po ay nananatiling nag-grow sa ating Panginoon? Let's rely on the true vine. Amen? Sabi ng verse 4 to 5, sabi, abide in me, and I in you. Amen? Magpapakita yung relationship ng Panginoon Diyos na kapag tayo lumapit sa Kanya, siya din ay lalapit sa iyo. Kapag kumapit ka sa Kanya, amen, tayo po ay sasamahan ng Panginoon as the branch cannot bear fruit by itself. Amen? Unless it abides the vine, neither can you unless you abide in me. So I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, it is that bear much fruit, for apart from me, you can do nothing. Amen po. You can do nothing. Sa madaling salita, kung sa tingin mo, kaya mo sa sarili mo, ang totoo, sinasabi ng Biblia, hindi mo kaya. Amen po ba? Hindi mo kayang mag-isa. At sinasabi din ng mga sikat na mga philosophers, na mga kapatid, na hindi natin kakayanin mag-isa. Amen? Kaya nga sinasabi nila, di ba, no man is an island. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kaya mag-isa. Amen? Kahit doon pa lang sa pagliligtas ng Panginoon Diyos, sa salvation pa lang, hindi mo kayang iligtas yung sarili mo. Mga kapatid, kung pag-uusapan natin yung human depravity, mga kapatid, no? Kung pag-uusapan natin yung nature natin,
ang nature natin magkasala sa Kanya. Amen po ba? Andyan pa ba kayo? Amen? Kaya nga sinasabi, hindi mo kayang iligtas yung sarili mo kahit napilitin mo na magkakaroon ka ng realization na, ay, mali pala itong ginagawa ko. Kailangan kong magpakabuti. Hindi mo kakayanin mag-isa. Hindi mo kakayanin sa mga effort na ginagawa mo. Kundi tayo po ay kumapit sa Kanya kasi wala tayong ibang kayang gawin. Hindi mo kayang iligtas yung sarili mo. Hindi mo kayang palakasin yung sarili mo. Yes, pwede tayo makarinig ng mga magagandang quotes sa Facebook. Amen? Makakita tayo mga movie na magbibigay sa atin ng motivation, but yung kalakasan na makukuha natin sa Diyos, hindi natin makukuha basta-basta yung kundi tayo nakakapit sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga sabi, apart from me, you can do nothing. Amen? Sabi mo ulit sa katabi mo, hindi mo kaya mag-isa. Amen? Pwede nating gawin yung mga bagay na kabutihan, no? Pero mas magandang naturally lumalabas ito sa ating buhay. Amen? So kaya po, stop striving in your own strength. Let's rely on God. Sabi ng Galatians, ito po yung nais na fruitfulness na makita sa atin ng Diyos. But the fruit of the Spirit is love. Pwede ba sabay-sabay natin basahin? 1, 2, 3, love. Simula sa love. 1, 2, 3, go. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Hallelujah. So, notice na ginamit ng Panginoon Diyos is fruit. Ang isang puno, hindi siya basta-basta na pag nag-request yung tao, gusto ko magbigay ng apple. Lalabas agad yung apple. Hindi po. Kailangan mo pang diligan, mamunga, at naturally mamumunga po ang puno ng apple. Amen po ba? Andyan pa ba kayo? Nakakasunod pa po ba? Amen? So, pag sinabing fruit, amen, naturally, siya po ay puno ng mansanas, magbibigay siya ng mansanas. Amen po ba? Hindi siya pwedeng puno ng mansanas, tas magbibigay siya ng guava. Amen? Hindi siya pwedeng magbigay ng patatas. And notice that ginamit ng Diyos ay fruit. No? Because ang fruit is naturally lumalabas sa isang puno. So meaning, mga kapatid, hindi natin kailangang pilitin magmahal, magkaroon ng joy, ng peace, ng patience, and all of this. Amen? Hindi natin effortly na ginagawa lang ito kasi pwede tayo magpanggap na mapagmahal. Pwede tayo magpanggap na masaya. Pero ang totoo, hindi ka masaya. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Pogi lang yan. Maganda lang yan. Amen? Pero baka mamaya hindi yan masaya. Pwedeng nakangiti lang yan, ang ganda-ganda ng kasuotan. Pero, deep inside, may pinagdadaanan personally. Amen? Ngunit, mga kapatid, yung fruit na mararanasan natin sa Panginoon Diyos, kung tayo naka-abide sa Kanya, naturally, magiging mapagmahal tayo. Naturally, magiging masaya tayo. Naturally, magkakaroon tayo ng peace sa ating buhay. Kaya tingnan mo yung katabi mo, mukha pa lang niyan, puro peace na talaga. Amen? Peace. Amen? Peace. No, peace. Patience. No? Magkakaroon tayo ng patience, kindness, goodness, ang mga magagandang bagay po na ito. Kaya nga sabi niya, but the fruit of the Spirit is love. Bakit? Kapag ikaw ay nakakapit sa Kanya, the Holy Spirit is within you at mamumunga ito ng mga ganitong bagay. Naturally. Without effort, kahit di mo pilitin, kailangan ko mahalin si... Hindi magiging kailangan sa'yo. Kundi naturally, magiging mapagmahal ka sa iyong kapwa. Amen po ba? Tingnan po po yung katabi. Sabihin mo sa katabi, mahal kita sa Panginoon. Amen? Wag lang lalaki yung butas ng ilong nyo. Amen. So, let your life overflow, no, with the fruit of the Holy Spirit. No, itong mga bagay nito. And kapag tayo stay connected sa ating Panginoong Hesus, ang bagay na ito mararanasan po natin naturally. Amen? Pwede mong sabihin napipilitan ka magmahal, pero kapag sa Diyos, naturally magmamahal ka sa iyong kapwa. Amen po ba? Kaya mga kapatid, sa oras po ngayon pa lamang po mga kapatid,
ikapamuhay natin ng bagay nito, na tayo po ay nag-a-abide abide sa Diyos natin. Kasi ang true vine, magbibigay sa atin ng fruitful na buhay. Amen po ba? So, kaya po sa ating buhay, Christianity is not about trying hard. Amen? Trying harder. It's about staying connected sa ating Panginoon. Kasi kapag tayo ay connected sa Diyos, amen, kahit hindi na tayo mag-try hard, naturally, tayo po ay magiging mabunga. Amen? And the strength to love, forgive, serve, and endure doesn't come from us. It comes from Christ. No? When we abide sa ating Panginoon Diyos, His life flows through us and fruit in naturally result. No, mga kapatid, sa oras po nito, hallelujah, napakabuti ng ating Panginoon Diyos dahil tayo po ay nire-remind sa mga bagay na ito. No? Ang tanong, mga kapatid, are you truly connected sa ating vine? Amen? Are we truly connected sa ating buhay, sa ating Panginoon Diyos? No? Or are you trying to live your own strength? Are you resisting the Father's pruning? No? Kapag may inaalis sa atin, or are we trusting Him? And, amen? Para ma-shape tayo, para mas lalo tayong mamunga. Amen? Jesus is the true vine. Amen? Jesus is the true vine. Apart from Him, you can do nothing. Amen? Kung wala ang Panginoon Diyos, hindi ka mamumunga. Kung wala ang Panginoon Diyos, hindi tayo mag-grow. Amen? Hindi tayo magba-bear fruit. But in Him, we can bear much fruit. Fruit that lasts for eternity. Amen po ba? Hallelujah. Sino po yung gusto po nito? Amen? Hallelujah. Kaya nga sinasabi ng Panginoon Diyos, no, apart from me, you can do nothing. At ang nakakatuwa, no, in Galatians chapter 2:20, I have been crucified with Christ. It is I no longer who live, but Christ who lives in me. Amen? So ang Diyos, no, tayo po ay kasama ni Kristo na napako sa krus ng Kalbaryo. Amen? Na hindi na tayo yung namumuhay sa ating sarili, but ang Diyos na ang namumuhay sa ating buhay. And right now, mga kapatid, if you feel disconnected sa Panginoon Diyos, if you feel weak, if you feel na parang spiritually nangihina ka, kung tayo po ay nakakaranas ng parang kahit na anong effort mo, kahit na anong OT mo, parang hindi ka nasasatisfied, no? Mga kapatid, God is telling you to stay connected to Jesus. Amen? Kung naalala nyo, pinag-usapan natin, He lifts up, no? Itataas ka ng Panginoon para maarawan ulit, para ikaw ay mamunga. Amen po ba? And if you are being pruned, mga kapatid, trust the gardener, the vine dresser, the Lord. Let God refine you so you can bear a greater fruit sa ating buhay. Amen? So gusto pa natin yung ganitong buhay. Yung tipong meron kang sense of purpose na, ay, hindi ako namumuhay para lang maging dode mo kundi ako po ay mamumuhay na nagtitiwala sa Diyos. Nabubuhay ako dahil may pinagagawa sa akin ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Kung gusto po natin yung mga bagay na ito, let's rely on the true vine. Amen po ba? Kasi hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon na tayo po ay stay connected sa ating Panginoong Jesus. So tayo po ay sandali manalangin po sa oras po nito. Hallelujah. Lord, kami po, Panginoon Diyos, ay lumalapit sa iyo. Isinusuko, Panginoon, ang aming mga puso at ang aming mga buhay. Panginoon Diyos, inaamin po namin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung hindi kami nakakapit sa iyo, Panginoon. Hindi namin kaya mag-grow, hindi namin kaya maging fruitful, Panginoon Diyos, kung hindi kami nakakapit sa iyo. That is why, Lord God, right now, nagpapakumbaba kami at inaasahan ng pagsama ng banal mong Espiritu sa aming buhay na ikaw ang magbigay sa amin ng kalakasan, ng growth, Lord God, ng satisfaction, Panginoon, sa aming buhay. Nang sa ganun, Panginoon, na hindi kami maglong sa mga resources, Lord God, kundi mag-abide kami sa source ng blessing na nararanasan po namin, Lord God. Kaya naman, Lord God, hayaan po ninyo that we entrust to you, our Father, Lord God, ang aming buhay.
upang kami po ay samahan nyo at i-prune mo, Panginoon. Lord, we are ready, Lord God, sa mga pruning stages ng aming buhay. At ikaw po ang siyang manguna, Panginoon, at magbago ng aming mga puso, Panginoon. Lord God, hayaan mo, Panginoon Diyos, na manatili kami, na mag-grow sa iyong harapan, dahil ito po ang nais mo sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.